Ayan, so good morning po sa ating lahat. So, batiin mo nga yung katabi mo na yan na masaya ako na muli kitang nakita. Yun. Ah, kasi, di ba, kailan kayo huling nagkita? Last week, last Sunday, iba yung Wednesday daw, Sunday. So, kumbaga, di ba, lagi naman typically, iba po sa atin, every Sunday na nagkikita, sa mga manggagawa, nakikita po tayo usually pag may mga gawain. And, mahalaga yun. O sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka kasi nandito ka. Yun. O kasi ang pag-aaralan natin ngayon about sa Word of God. So napakahalaga po bilang mga mananampalataya, present tayo especially sa gawain ng Panginoon kasi dito natin naririnig yung salita ng Diyos. So siguro bago po tayo mag-start, tayo po yumukot manalangin. Panginoon, salamat sa umaga na to. Salamat Panginoon sa mga awitan, tugtugan Panginoon. And patuloy Lord, dalangin namin na samahan niyo po kami sa umaga na to. Sa pag-aaral po namin ng inyong salita, dalangin po namin, O Diyos, na buksan niyo po yung puso't isipan namin, Panginoon. At maunawaan namin, O Diyos, sa tulong po ng Banal na Espiritu, ang inyong mga salita, O Diyos. At patuloy na ikaw po yung mangusap sa buhay ng bawat isa. And dalangin namin, Lord, na patuloy hindi lang namin ito narinig, na unawaan, kundi Lord, magkaroon din po ng desire sa mga puso namin na naman po matatanggap namin sa umaga na to, amin pong ma-apply sa aming mga buhay at magamit kami, Panginoon, para po sa inyong kalwalhatian. Salamat, Lord, gamitin mo lamang po ako bilang iyong lingkod na tagapagsalita at wala pong ibang pangalan ang may tataas sa aming kalagitnaan sa church na to, Panginoon, kundi ang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, so, palakpakan po natin si Lord. Ayan, so kung maalala nyo, nung mga nakaraang linggo, so 2 weeks ago, di ba, ang lagi topic natin is about sa muling pagbabalik ng Panginoon. So hindi naman tayo lalayo doon kasi related pa rin yung topic natin doon sa passage, sa mga nakaraang topic. So sa 2 Peter chapter 3, verse 1 hanggang 15. Ayan. So medyo mahaba-haba lang yung passage natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka munang matutulog. Sa bahay ka na matulog mamaya. Pero wag muna dito. Ayan. So sa 2 Peter, 2 Pedro, chapter 3, verse 1 hanggang 15. So sabi po rito, kung nandiyan na kayo, basahin ko na. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw, pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likhain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang mga katotohanang ang langit at ang lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa mga masasama. Verse 8, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, magbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, ang buwan, ang bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos.
habang naghihinintay ninyo ang araw ng Panginoon, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madat ng namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. And 15, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. So kumbaga, katulad ng mga naging nakaraang topic, sabi ko kanina, ang pag-uusapan natin is about pa rin sa muling pagbabalik ng Panginoon. So ano yung title natin? Yan, darating ang araw ng Panginoon. Now, actually sa English kasi, maraming mga araw yan eh. May tinatawag na the Day of the Lord, the Lord's Day, ano pa yung isa? The Day of Christ and the Day of God. So mamaya, pag ipapakita ko yun. Pero ngayon, ang pag-focus muna natin is yung 2 Peter. Actually, yung 1 Peter at 2 Peter, magkasunod na letter yan ni Pedro. So, walang specific na recipients during nung time niya. So, kumbaga, unlike nung ibang mga letter, meron silang direct na address sa pupunta. Halimbawa, yung sulat ni Paul sa mga taga-Thessalonica, yung nakapag-aralan natin last week, tapos yung sulat ni Paul sa mga taga-Colossians. So, kumbaga, merong specific recipient. Now, ito, wala eh. Pero may kita ninyo na ang tema or yung purpose ito is para encourage ni Pedro yung mga tao na dumadaan ng matinding persecution. Kasi nung time na sinulat niya to, may mga Kristiyano na dumadaan ng persecution. Yung persecution na yun, hindi lang sa mga tao sa labas, even din sa loob ng church. Kasi may mga false teachers, may mga tagapagturo na kung ano-anong tinuturo. Specifically, kasama na rito yung pagbabalik ng ating Panginoon. And may kita natin na during pa lang ng time nila, laging mainit yan eh. Laging maraming mga maling katuruan na kumakalat. Kasi bakit? Kasi si Lord naman na nagsabi, pero hindi ko malaman bakit kailangan pa rin nating baluktutin na. Minsan kasi ganito eh, may attitude tayong mga tao na kapag ayaw natin, especially sa salita ng Diyos, kapag ayaw natin, alin lang sa dalawa. It's either sumunod ka sa salita ng Diyos or baluktutin mo. Bakit? Para yung salita ng Diyos na ayaw mo, na masakit para sa'yo, iti-twist yun. Bakit kailangan i-twist? Kasi para yung masakit na salita ng Diyos, maging kaaya-aya para sa'yo. And may kita natin sa panahon natin ngayon. Kaya nga maraming mga false teacher, false prophets, even kahit nung panahon pa nila, maraming mga wrong teachings, wrong doctrines. Kasi bakit? Kasi nga, hindi matanggap ng mga tao yung salita ng Diyos. And actually, naniniwala po ba kayo na ang salita ng Diyos ay offensive? At parang malungkot ata kayo. Hindi, actually sa totoo lang, ang salita ng Diyos, offensive siya. Kasi bakit? Kasi sabi nga ng Hebreo chapter 4 verse 12, di ba? Ang salita ng Diyos ay tulad ng isang tabak na tumatagos daw saan? Sa kaibuturan ng ating puso at kaluluwa. So kumbaga, may kita natin na kaya po ang salita ng Diyos, lagi siyang nagpipierce sa puso natin, sa isipan natin. Kasi bakit? Kasi sa pagganong paraan na kumikilos ang Diyos, na makikita natin na ito kasalanan to, ito mali ito, ito hindi mo to pwedeng gawin. Ganun, actually, ang salita din ng Diyos, even ang claim ng ating Panginoong Jesus, exclusive. Nakita niyo sa John chapter 4, yung sinabi ni Lord na I am the way, the truth, and the life. Di ba? Tas, no one comes to the Father except through me. Ano sabi ng mga religion? Basta maging mabait ka. Tanong mo yung katabi mo na yan, mabait ba yan? Minsan, okay, pagtulog. Di ba? Pero in reality, wala naman talaga mabait sa atin. Sabi ng mga religion, gawin mo to para mapunta ka sa langit. Pero yun ba talaga yun? Kaya sabi ni Lord, di ba, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So pag hindi mo tinanggap si Lord, ano mangyayari sa atin? Hindi ka maliligtas. And may kita natin, kasi mahalaga to, lalo na sa pagdating ng Panginoon, ang tanong dito is talaga bang ligtas na ba tayo? Di ba, katulad nga ng mga nakaraan, yung rapture. Although may iba't ibang stand yung mga churches, pero tayo po naniniwala tayo na pre-trib. Paano pre-trib? Bago dumating ang tribulation, ira-rapture ang church. So paano ira-rapture? Kukunin ng Diyos yung mga mananampalataya na nag-iintay sa Kanya. And naalala niyo, di ba, sabi ni Kuya Jojo niya last week, di ba, nag-wait ba tayo expectantly? Inaantay ba natin? O baka natutulog lang tayo sa kangkungan?
O tanong mga katabi mo ulit, baka natutulog na yan. Di ba baka, hindi. Di naman darating si Lord eh. Ang tagal na lumipas. So mamaya makikita natin. Kasi ganun din yung pananaw ng mga tao dito. Di naman babalik si Lord, tingnan mo. O di ba, minsan may mga ganun tayong character and attitude. Now, si Peter, balikan lang natin konti si Peter. Kilala niyo naman si Pedro, di ba? Sino pa nakakilala kay Pedro? Parang ilan lang po. Guys, gano'n. Tapingin mo kayo katabi, tapingin mo. Gising ka pa ba? O tulog ka na? Kilala niyo lang po si Pedro. So kung hindi niyo kilala si Pedro, papakilala natin si Pedro. So summary lang. Si Pedro, may kita niyo sa 4 Gospels. Isa siya sa mga disipulo ni Jesus. O naalala niyo na. Isa siya sa 12. Siya yung leader ng 12 disciples. Kasi kumbaga, di naman bida-bida, may pagka-impulsive siya. Ngayon, si Peter, siya yung leader ng 12 disciples, at the same time, part din siya ng inner circle ni Jesus. So tatlo sila, si Santiago, si Juan, tsaka si Pedro. Ayan, so naalala niya na. Si Pedro din po yung lumakad sa tubig. Na-remind na kayo, si Pedro yung lumakad sa tubig. At the same time, si Pedro din po yung nag-deny kay Jesus ng 3 beses. Kilala niyo na. Okay. Parang malungkot po talaga kayo. Hindi okay maganda, hindi naman tayo, Kung kita natin, si Pedro, marami siyang naranasan during nung nabubuhay pang ating Panginoon. Even nung umalis yung ating Panginoon, sumakit sa langit, marami din siya na-experience. Siya din yung isa sa nag-share kay Cornelius, yung isa sa mga hentil na nakakilala kay Lord, yung centurion. Tapos siya din yung nakakita ng vision na yung bumababang tablecloth nga ba yun? Parang kurtina. Na sinabi sa kanya ng Lord na ang lahat ng pagkain ay nilinis ko na. So wala nang bawal na pagkain para sa tao. Now siya din yung nag-sermon doon sa Pentecost nung bumaba yung Holy Spirit sa Acts chapter 2. And ayon sa history, si Pedro ay pinako ng nakabaliktad. Kasi bakit daw? Ang reason niya, ayaw niyang ipako katulad nung paano pinako si Jesus. So kaya ang naging choice sa kanya ng Roman mga soldiers, ipako siya ng pabaliktad. So kumbaga, may kita natin si Peter, marami siyang na-experience. Mga miracles, mga magagandang bagay na parang pag inisip natin, minsan parang parang totoo ba yun? Pero gusto ko pong maintindihan nyo, kung naniniwala po kayo sa sinasabi ng Bible, maniniwala kayo na totoo yung lahat na naranasan ni Pedro. Di ba imagine mo, nakakalakad sa tubig. Tanong yung mga tayo ba na-experience mo na ba yun? Di ba minsan, sa edit, lalo na sa panahon po natin ngayon. Di ba, minsan, isa sa mga sikat na story pagdating sa bata, pagdating sa pananampalataya, yung paglakad ni Pedro saan? Sa tubig. Sabi ko nga kanina, probably, yung sinulatan ni Pedro na to, mga Kristiyano during that time na under ng persecution and matinding persecution. Now kasi, 3 bagay lang po yung pag-uusapan natin sa umaga na to. 3 P. Tandaan nyo Pero papakita ko naman. Una, yung pag-iisip. Pangalawa, yung pamamaraan. And pangatlo, yung pamumuhay. So simulan po natin. Unang point po, ang pag-iisip ng sanlibutan. May kita natin sa verse 1 hanggang verse 7, or the mind of the world. Bakit? Ano po makikita natin doon? Sa verse 3, malinaw na sinasabi po dito, ano sabi dyan? Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang sariling pagnanasa. So, yung tawag sa English yan, yung mga scoffers. Scoffers ay hindi scatter. Baka sabi, hindi sugal. Scoffers. Pwede pa skip dun sa scoffers. Ano yung mga scoffers na yan? Sabi rito, sila yung mga tao na tinitreat yung treat slightly that which ought to be taken seriously. So kumbaga, hindi naman sila totally palabiro, pero sila yung mga tao daw na pag mga seryosong bagay, akala nila joke. So may kilala ba kayong ganon? Yung akala mo seryoso pero joke lang pala, no? O kaya seryoso na, akala mo joke pa rin. Hindi kumbaga, sabi yung mga scoffers. Yung pangalawa, sabi ron, ganun din. Someone who mocks or ridicules. Sa ibang version kasi sa English, yung scoffers na ginamit is mockers. Or sa Jude verse 18, yung mga scoffers, sila yung mga mapanlait. So manunuya. So parang mapang-asar, mga ganun. Kaya sabi rito sa verse 3, una sa lahat, dapat din yung malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Naranasan niyo na ba yun minsan yung pagtawanan kayo dahil sa pananampalataya nyo? At mga Kristyano na to, killjoy.
Diba? May pataas-taas ka pa ng kamay, tapos praise the Lord, hallelujah. Diba? Parang ang corny naman maging born again. Diba? Kasi bakit? Pupunta ka sa church, kakanta ka, awit ka, tatalon ka. Kumbaga may mga ganun. Ang corny mo naman kasi nagsashare ka ng Word of God. And actually, dito kasi, yung sinasabi natin persecution, hindi lang siya naka-enclose doon sa death situation. Kumbaga sabi ni Peter dito, sa mga huling panahon na magkakaroon ng mga scoffers. At anong gagawin nila? Pagtatawanan yung pananampalataya natin. Hindi niyo ba napapansin na ganoon din minsan sa panahon natin ngayon? Bakit? Di ba, isipin niyo, pag may nagsishare ng Word of God, actually minsan nga, pag dati, naalala ko ng bago-bago yung social media. Pag may nag-share ng Word of God, karamihan ang makikita nyo, heart o kaya like react. Tingnan nyo minsan ngayon, may kasama na, haha. Kasi bakit? Kasi dahil sa sobrang daming karunungan, teachings, ano nangyayari sa tao? Diba? Iba-iba na yung pinaniniwalaan, iba-iba na yung pinanindigan. So kaya minsan, yung Word of God, ano nangyayari sa kanila? Joke. Lalo na po sa generation natin ngayon, imagine niyo 2,000 years ago, nung dumating si Jesus. Tapos, paano nila paniniwalaan yun? Di ba tanong yung mga katabi, naniniwala ka ba kay Jesus? Ano sagot? Amen. Akala ko sa'yo, slight lang, konti lang. Pero kasi gusto ko pong maintindihan nyo na si Lord, hindi naman siya, gawa-gawa lang ng tao. Hindi siya katulad ng mga Greek God o Romans God na yung mga Diyos-Diyosan na, hindi sila nag-exist. Sila po nag-exist noon. And sabi ko nga kanina, meron tayong mga tinatawag na araw. Ano yung mga araw na yan? Pa-flash na lang po. Yan, meron tinatawag dito the Lord's Day, the Day of the Lord, the Day of God, and the Day of Christ. Itong mga bagay na to, kailangan niyo pong maintindihan kasi nandiyan sa passage natin . So, babalik na lang doon sa una muna. Yung the Lord's Day. Yung the Lord's Day, simple lang po yan. Usually, ginagamit yung term yan, Sabbath Day or araw ng pamamahinga. So, ito yun. Ito yung araw ng pamamahinga or sa English, the Lord's Day. Meron naman next na tawag, the Day of the Lord. Magkaiba yan. Kasi minsan sa English po, akala nila yung the Lord's Day tsaka the Day of the Lord, parehas lang. Magkaiba yun. Ang the Day of the Lord, ano to? The judgment that climax with the return of Christ on earth. So kaya pag nalabasan niyo minsan sa Bible, araw ng Panginoon, araw ng paghuhukom, or the Day of the Lord, ang lagi tinutukoy doon yung huling paghuhukom ng Diyos. Now, ano pa yung next? The Day of God. Enjoying the presence of God in the new heaven and new earth. Ito yung pagbinago na ng Diyos lahat ng bagay. After hatulan yung mga tao, tapos bababa yung bagong langit at bagong lupa. And ang tawag doon, araw ng Diyos. Kasi bakit? Doon na natin makakapiling at makakasama ang Diyos for all eternity. And yung pinakahulihan to, the Day of Christ. So usually nag-relate to doon sa second coming ng ating Panginoong Jesus. O yung tinatawag nating rapture. So malinaw yan. Ano pong araw ngayon? Parang napaisip yung iba, anong araw ngayon? Linggo po ngayon. Tabi kami katabi, sabi mo, linggo ka mo ngayon. Ngayon, gusto ko pong maintindihan niya na bakit mahalaga yung mga araw na yon. Kasi yung mga araw po na yon, lagi siya nababanggit sa Bible. Especially pag pinag-usapan natin yung second coming, lagi itong nakaka-relate doon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. And sabi ko nga kanina, sa huling panahon, sa huling araw, sabi ni Pedro, magkakaroon ng mga scoffers. Ano yung mga scoffers na yun? Mga mockers. Sila yung mga manlalait at sila yung magsasabi na talaga bang babalik ang Diyos? Tignan niyo po, basahin natin sa verse 3 ng 2 Peter chapter 3. Sabi rito, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang pagnanasa. Ano sasabihin nila? Tignan niyo po, sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng likain ang mundong ito. Or, isa pa sa pwede nating tingnan, baka yung scoffers minsan, wala sa labas. Baka nasa sa atin. Baka tayo mismo, naniniwala ba tayo na muling babalik si Lord? But parang ilan lang po yung thank you po sa mga parents. Napaka-active niyo pong sumagot. Youth, kamusta na kayo, youth? Naniniwala po ba kayo na babalik ang Panginoon? Naniniwala po ba kayo na babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay?
Alam niyo po kung isa sa pinakamalaking problema ng panahon po natin ngayon, sobrang laki ng skepticism. Ito yung sinasabi ko kanina, bakit? Kasi sa sobrang dami ng information, sa dami ng pwede mong malaman sa social media, sa internet, kung ano na lang pininiwalaan natin. Kaya ano nangyayari sa atin minsan? Minsan wala na dun sa labas eh. Minsan na sa atin eh. Talaga bang sinabi ni Lord to? Talaga bang mangyayari to? Talaga ba? Tanong yung mga tabi mo, talaga ba? Talaga, di ba? Halimbawa, naalala niyo yung nangyari lately, this week lang sa Myanmar, yung lumindol, tapos yung nadami yung Thailand tsaka Vietnam. Minsan lagi yung nakakorelate na, baka malapit nang bumalik si Lord. And actually, I think parang timing nga eh, naganto rin yung message natin, tapos ganun din yung nangyari. Bakit? Reminder to para sa atin na, wait guys, babalik si Lord. Hindi tayo pwedeng matulog lang na, di naman siguro babalik si Lord, baka next generation pa, baka sa apo ko pa, o sa apo ko pa sa tuod. Alam niyo po, paano kung bumalik si Lord mamaya? Paano kung bumalik si Lord bukas? Ano yung ginagawa natin? Diba? Ano yung pinamumuhay natin? Ano yung pag-iisip natin? Kasi minsan kailangan niyo pong maintindihan, kailangan natin baguhin yung isip natin na talaga bang pininiwalaan natin ng Bible? Bigyan ko na isang example. Genesis chapter 1, yung creation, ilang araw lumikha ang Diyos? 6. Sa loob ng 6 days, nilikha niya lahat ng makikita natin. Even yung mga invisible beings, sabi ng Bible. Talaga bang naniniwala kayo na kaya i-create ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw? Piling ko po yung youth talaga, Hindi ko alam kung ano meron sa youth. Di naniniwala po ba kayo na kaya i-create talaga ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw? Alam niyo po bakit? Test of faith yun. Kasi kung hindi mo kayang paniwalaan yung sinasabi ng Bible, paano ka maniniwala sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus? Alam niyo po sa original Hebrew word, dun sa day of creation, yung literal na ginamit na day doon, yung unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, sabi ng mga Bible scholars, literal na araw yun. Although sabi kasi ng Bible, ang isang araw sa Panginoon, 1,000 taon. So pwede kayong maghaka-haka ng mga kahit anong bagay na naiisip nyo. Pero gusto ko pong isipin nyo, talaga bang pininiwalaan nyo yung sinasabi ng Bible? Kasi test of faith natin yun na, wait lang, kasi paano natin pag-uusapan yung mga bagay na darating, kung yung mga bagay na nakasulat sa Biblia natin, hindi natin kayang paniwalaan. Paano mo maniniwala na darating si Lord? Hindi ka na maniniwala na darating si Lord. Paano paniniwalaan na kinreate ng Diyos ang lahat ng bagay sa simula pa lang, pero hindi ka na maniniwala dun sa mga sinasabi sa nangyayari sa panahon natin ngayon? Di ba kasi tinan niyo po, ano yung sinasabi ng mga nagmamak dito? Ano sinasabi nila? Balikan natin. Nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin nagbabago mula sa likhain ang mundong ito. Sabi ng verse 5, sinasadya nilang hindi pahalagan ang katotohanan ng ang langit at ang lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nakikita niyo po, kaya minsan yung test na ito, sabi ko sa inyo, hindi lang ito minsan sa labas baka sa atin din sa isip natin, niniwala ba kayo na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? Amen. Nilikha niyo ba ito sa loob ng 6 na araw? Amen po ba? At naniniwala ba kayo na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita? O baka naniniwala kayo parang may sumabog lang sa universe tapos nabuo. Sabi nga nung isang teacher, hindi daw siya naniniwala na yung Big Bang Theory, na biglang may sumabog tapos lahat nasa ayos na. Pag may sumabog, ano po makikita nyo? Basag, sira. Tama. Paano natin paniniwalaan yung Big Bang Theory na biglang may sumabog daw at atomic level tapos biglang okay na lahat? Andiyan na yung katabi mo. Di ba? Kumbaga, isa po yun sa test of faith natin kasi kung paniniwalaan natin yung isang theory, bakit hindi natin paniwalaan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Which is, ito, sinabi ng Diyos mismo kina Moises. Sinabi ng Diyos sa mga propeta. Sabi nga nung verse 1 to 2, di ba? Sabi ni Pedro, hindi niyo ba alam sinabi na to ng mga propeta pa noong unang panahon? At hanggang sa panahon natin, hanggang ngayon. At ang ganda nga ng topic namin nung Thursday, yung kay Daniel. Diba? Although mahaba nga lang, sabi ni Kuya Vince, mahaba nga lang at aantukin kayo. Pero pag napag-aralan niyo po yung mga mangyayari pa sa hinaharap, lalo na pagbalik ng ating Panginoong Hesus, ma-amaze kayo na lahat ng bagay inaayos ng Diyos para po sa kanyang kalooban. Now, yung tanong ko po rito, baka tayo po minsan may pag-iisip tayo katulad ng sanlibutan na talaga bang babalik si Lord? Totoo ba yung kanyang sinasabi? Totoo ba yung sinasabi ng Bible na to? Hindi naman nangyayari Naalala niyo sa Matthew chapter 24, yung sinabi ni Lord, ito yung mga mangyayari sa huling araw.
Magkakaroon ng lindol, digmaan, ano pa, mga kahirapan, kagutuman. Di ba nangyari na yun noon? World War II, World War I, may mga kagutuman naman na noon. May mga lindol naman. Actually, sa panahon natin, di ba, sa Pacific Ring of Fire, laging lumilindol, common yung lindol. No, paano natin sasabihin na, paano yun? Nangyari naman na noon. Nangyayari pa rin naman hanggang ngayon. Kailan darating si Lord? Yung sinasabi lang doon is yung frequency ng mga mangyayari in the last days. Ibig sabihin, para daw katulad ng babaeng manganganak, habang papalapit yung araw ng kanyang panganganak, pasakit ng pasakit yung kanyang naranasan. Labor, sabi ko ng ibang nanay, minsan nakausap ko, hindi niya raw malaman kung saan nanggagaling yung sakit. And ganoon din po ang mangyayari sa huling araw. Yes, may lindol. Yes, may tigmaan. Yes, may kagutuman. Yes, may kaguluhan. Pero sabi ng Bible, yung mga bagay na yun ay paulit-ulit and yung frequency niya, sunod-sunod at pahirap ng pahirap. Sabi ni Lord dun sa Matthew chapter 24, pag nakita niyo na nangyayari yung mga bagay na yun, pasimula pa lang daw iyon ng mga mangyayari. O sabihin mo sa katabi mo, pasimula pa lang pala to. Nasa intro pa lang tayo. Hindi ko gusto ko pong maintindihan nyo na mahalaga yun bilang mga mananampalataya. No, di ba meron tayong tinatawag na mananampalataya? Ano yung mananampalataya sa English? Believer. Ano tawag natin sa mga taong hindi nananampalataya? Unbeliever. Alam niyo po kung anong mas dangerous unbeliever? Alam niyo ba yung question? Alam niyo po kung anong mas dangerous unbeliever? Tanungin niyo po ako ano? Paki-next mo po. An unbelieving believer. O tatagalugin ko, yung mananampalataya pero hindi naniniwala. Nagigets nyo? Kasi yung mananampalataya, ay yung hindi mananampalataya, mati ko hindi mananampalataya yun, hindi siya maniniwala sa mga sinasabi ng Bible. Probably skeptic siya o ayaw niyang maniwala, kukontrahin niya yun. Ang mananampalataya, saan tayo lumalakad? Sa paningin ba? Di ba sa pananampalataya? Sabi ni Paul, for we live by faith and not by sight. So kaya ang mas dangerous daw po sa unbeliever, yung mananampalataya ka pero hindi ka naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang tanong ko po sa inyo, at tanongin nyo rin sa mga sarili nyo, talaga bang pininiwalaan ko ang salita ng Diyos? Talaga bang pininiwalaan ko na babalik si Kristo? O baka pag nag-rapture, magulat kayo, oy, nasa na yung katabi ko? Hawakan mo muna yung katabi mo na yan. Huwag kang aalis Hindi, joke lang. Hindi, alam mo nyo, pag dumating yung rapture, walang nakakaalam sa atin at hindi natin aasahan yung bagay na yun. Sabi nga ng 1 Thessalonians, diba, parang sa isang kisap mata. Kumbaga, parang kanta ni Kitchina Dalva yun, di ba? Biglang mawawala biglang kukunin tayong lahat gusto ko pong maintindihan nyo, naniniwala po ba kayo sa mga ganong bagay? Kasi ganito na lang paano nyo paniniwalaan yung mga bagay na kayang gawin ng Diyos kung yung mga bagay na nakasulat sa Bible, hindi natin mapaniwalaan? Paano mo papaniwalaan na ang Diyos ay kaya magpagaling? Paano ka maniniwala sa mga prophecy sa Bible? Paano ka maniniwala na ang Diyos ay kaya gumawa ng himala? Kung yung mga simpleng bagay na nakasulat na, hindi natin mapaniwalaan. Naalala niyo sa kwento ni Lazarus, tsaka nung mayaman, doon sa bandang huli, sabi nung mayaman, baka pwede mong papuntahin si Lazarus doon sa bahay namin, sa tahanan namin, para warningan niya man lang yung mga kamag-anak ko, kapamilya ko, para hindi nila danasin yung same na paghihirap na dinaranas nung mayaman na nandun sa Hades. Alam mo, sabi sa kanya ni Abraham, kung yung mga kasulatan ng propeta, hindi nila mapaniwalaan, yung nasa Bible, hindi nila mapaniwalaan, paano nila mapapaniwalaan yung isang patay na muling nabuhay? Ano po may isip nyo pag may nakita kayong patay, tapos nakita nyo sa harapan nyo, naglalakad, kinakausap kayo? O di ba malamang tatakbo pa kayo, matatakot pa kayo And although, ganun yung parang senaryo, pero kasi kung titingnan nyo, kung hindi natin kayo paniwalaan yung Bible, paano natin paniwalaan yung mga bagay na gagawin ng Diyos? And marami pang mangyayari doon. Pero bago makatuloy yung katabi mo na yan, sabi ng pangalawang point, ano yung una? Pag-iisip. Pangalawa, pamamaraan. At ano yung pamamaraan na yun? Pamamaraan ng Diyos. Naalala ko sa Isaiah, sabi ng Bible, ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaisipan. Ang paraan ng Diyos, hindi natin paraan. And totoo yun. And dito, sa verse 8 hanggang 10, may kita natin, ano pa yung pamamaraan ni Lord?
Bakit nga ba? Oo nga, no, sabi ng mga tao sa sanlibutan, sabi ng mga tao dun sa mga naunang passage, hindi pa naman, wala pa naman si Lord eh. Nagkamatayan na nga yung mga ninuno natin, tapos ba't wala pa rin dumarating, ba't di pa rin siya bumabalik? Ano sabi ng Lord dito? Ay sabi ng Bible, verse 8, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapaubaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So yun pala yung sagot. Bakit parang ang tagal bumalik ni Lord? Parang di pa siya bumabalik? Tignan mo yung katabi mo na yan. Nagtitigan mo. Sabi mo, baka hindi ka pa kasi nagsisisi. Diba? Baka kailangan niya na mag-repent para bumalik na si Lord. Kidding aside. Pero kasi yun yung reason eh. Sabi rito, bakit matagal ba to pa rin ng Diyos yung kanyang pangako? Matagal bang gawin ng Diyos yung kanyang salita? Hindi eh. Matagal bang kumilos ang Lord? Tamad ba si Lord? O baka nagpa-procrastinate pa si Lord? Kasi magka-cramming na siya pagdating ng last. Hindi eh. Pagkatinan niyo po ang Bible, ang Diyos po, isa sa katangian niya, eternal siya. Hindi siya sakop ng oras. Kaya nga di ba sabi doon, ang isang araw sa Panginoon, 1,000 taon. And probably 1,000 taon, isang araw. And dahil hindi siya bounded nung time, nung oras natin, walang late sa Kanya. Di ba? Ang Diyos ay laging on time. Hindi rin siya laging maaga. Hindi rin siya laging nagmamadali. Di ba? Hindi po siya, may punctuality si Lord. So, buti pa si Lord, may punctuality. Diba? Kasi hindi laging late si Lord. And sabi nga rito sa English, dun sa verse 8, tama ba? Verse 8 or verse 9 sa English version. Sabi rito, verse 9, sabi rito, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. So, kumbaga, hindi dahil mabagal si Lord, hindi dahil matagal si Lord, kundi way ng Lord yun para para makapagsisi pa yung mga tao. Hindi lahat tayong tao. Hindi naman kalooban ng Lord na ang lahat ay mapahamak eh. Di ba kaya niya nga binigay si Jesus, sabi na John 3:16, di ba? Ang lahat ng sasampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And kaya daw sabi doon, kung may mga mapapahamak, sino na yung pumili na kapahamakan nila? Sila na mismo. And may kita natin si Lord, hindi naman siya mabagal tumupad ng kanyang mga pangako. Diba sabi nga ng Isaiah chapter 60 verse 22, alam ko favorite verse ng ilan yan, sabi ng Lord yun. Diba, in the right time, I will make it happen. And sabi ng ibang passage sa Bible, kapag time na ng Panginoon, pagdating ng ating Panginoon Jesus, ano mangyayari? Mabilis niyang gagawin yung kanyang pangako. And may kita niyo, mabagal ba si Lord? Hindi eh. Now, gusto ko pong makita din natin, kung titingnan po ninyo, yung biblical timeline ano ba yun? Yung biblical timeline, mula daw po nung kinreate ng Diyos ang lahat hanggang sa time ng New Testament, approximately 4,000 years. Tapos mula nung time ni Jesus hanggang church age, panahon po natin ngayon, approximately 2,000 years. So kaya pag tinotal niyo po, ano po sabi ng Bible? 6,000, possibly more or less, pero I think more than 6,000 years pa lang ang all creation. Ano sabi ng science sa atin? Ilang taon na raw po ang Earth? Napaisip yung iba, ilang taon na? Kayo po, student, ilang taon na po ang Earth, sabi ng science? Billion years, ano yung sumagot doon. Hindi lang alam ko ano exact. Hindi ba sabi sabi nung science, kasi mga scientific studies sila na ginagawa, na ganito na raw katanda ang Earth. Pero pag tira niyo po ang Bible, sabi ng Bible, approximately 6,000 years pa lang lahat ng bagay na to. Ano sabi ng passage natin kanina? Ang isang araw sa Panginoon, ilang araw daw? Ay, 1,000 taon, ilang araw daw sa Panginoon? Isa. So di ba, may kita niyo po. Kaya may babalik tayo doon sa unaw eh. Naniniwala ba kayo talaga sa sinasabi ng Diyos, sa sinasabi ng Bible? Di ba? Check natin yung heart natin. Kasi kung hindi natin paniniwalaan yung mga bagay na mangyayari na sinasabi ng Bible, paano natin paniniwalaan yung mga bagay na mangyayari? Di ba? Paano kayo maniniwala? At talaga 6,000 years ago lang yung mga nangyari na yun. And actually, alam niyo po, yung modern science, unti-unti nilang nakikita na yung sinasabi ng Bible ay totoo. So,
Lately kasi, napag-aaral namin yung archaeology. Oo nga, no? Hindi ko maintindihan bakit nga ba ganun. But usually dati parang against yung science, tsaka yung Bible. Sinasabi nila masyadong faith lang yan, kaya hindi talaga totoo yan. Di ba? Yung Big Bang Theory, ano pa? Yung theory of evolution. Naniniwala ba kayo na kayo galing po kayo sa unggoy? Yung katabi mo daw mukhang unggoy. Payag ba kayo nun? Ako hindi ako papayag na gano'n. Di ba? Di ba? Kumbaga, may mga ganong may mga ganong theory, tapos may mga carbon dating pa. And may kita natin, kaya may kita niyo po, yung pananaw ng mundo, laging binabasag ng Bible. And actually sa modern science po, sa panahon natin ngayon, unti-unti nilang nakikita na lahat ng mga nangyayari sa paligid natin, di ba sinabi na ng Bible to? Di ba, yung mga digmaan, kaguluhan, lindol, climate change, lahat ng makikita natin, maririnig natin, malalaman nyo, lahat yan, pinredict na ng Bible. And hindi tayo makakaiwas dyan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka makakaiwas. Kaya maniwala ka na. Diba? Now, sabi rito, kaya daw ang Diyos hindi pa niya ginagawa yung mga bagay kasi binibigyan niya pa ng chance ang lahat ng tao makapagsisi. Yung time ni Noah, sinay na ito ni Jojo last week . Di ba nung time ni Noah, anong ginagawa? Sabi ng Lord, gumawa ka ng arko, ano ginawa sa kanya ng mga tao? Di ba pinagtawanan siya? Imagine mo gumagawa ka ng malaking barko dyan sa gitna ng kawalan. Sasabihin mo, sinasabi ng Diyos, nagugunawin niya yung mundo. Kaya gumagawa ako ng barko, pumasok na kayo. Anong ginagawa ng mga tao nung time niya? Di ba pinagtatawanan lang siya . Sabi nga doon, di ba nagkakasiyahan lang sila, nagsisipag-asawa, tapos ano nangyari? Dumating yung paghuhukom ng Diyos. And lahat ng tao, sino lang ang naligtas? Sila Noah lang. Tama? Now, isa pa, nung time ni Abraham, dun sa Sodoma at sa Gomorrah, actually may bargain pa nga sila ni Lord . Ano yung bargain niya? Sabi niya, Lord, pinag-pray ni Abraham yung Sodoma at Gomorrah kasi sinabi ng Diyos na gugunawin niya na yun sa pamamagitan ng apoy. Paano ginawa ni Abraham? Nakipag-bargain siya kay Lord. Kung may 15 na tao na nandoroon na mananampalataya na ligtas, hindi niya nagugunawin. Hanggang sa paunti-unti yun. Ang sabi nung huli, basta may 10 tao lang na nandoroon, na kumikilala sa Diyos, may tako sa Diyos, hindi niya gugunawin. Ano nangyari? Wala namang 10 . Actually, less than 10 . Kaya ano ginawa ng Diyos? Pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, gumuho yung Sodoma at Gomorrah. Nadamay pa yung asawa ni Lot, naging asin. And may kita natin na ang Diyos, ano ba ang Diyos? Mabagal ba? Hindi, di ba? Kapag sinabi niya, gagawin niya. Nalala niyo yung story ni Jonah. Pinapunta ni Lord si Jonah saan? Sa Nineveh. Para Para mag-preach doon na magsisi yung mga taga Nineveh. Ano nangyari? Nung dumating si Jonas doon, after ng mga pagtakas niya, nag-preach siya. Ano nangyari doon sa buong kaharian? Di ba nagsisi sila? Tapos ano nangyari? Yung hatol ng Diyos, yung judgment ng Diyos sa kanila, inurong. Kaya di ba doon sa huli, nagagalit si Jonas? Bakit sabi niya? Alam ko kasi na mahabagin kang Diyos, maibigin kang Diyos, na kapag winarningan mo sila, ano mangyari? Pag nanghingi sila ng tao, ano mangyari? Patatawarin mo sila. And ganun po yung nais ng Diyos sa atin. Ganun din po yung ginagawa ng Diyos sa atin. So kaya tinamulit yung katabi mo na yan. Sabihin mo sa kanya, magsisi ka na kasi. Baka kaya hindi pa dumarating si Lord kasi hindi pa nagsisisi yung katabi mo. Hindi. Kumbaga lahat para po sa atin to. Para po to sa lahat ng tao. Kasi bakit? Hindi dahil sa delay si Lord, hindi dahil sa ayaw niya, kundi para makita sa buhay natin yung repentance. Kumbaga, para bigyan tayo ng Lord ng chance na makapagsisi pa. Kasi alam niyo, in reality, sa totoo lang po, hindi man natin alam yung buhay ng bawat isa, pero si Lord nakakaalam kung ano yung buhay natin . Diba? Si Lord din nakakaalam kung ano yung tinatago natin. Si Lord din nakakaalam kung ano yung iniisip natin, nasa puso natin. Si Lord nakakaalam ng lahat ng bagay na yun. And minsan, nakikita natin yung mga tao, panlabas lang . Ang nakikita lang natin yung tip of the iceberg, kung tawagin nila. And hindi natin mapapansin, ano ba talaga yung nangyayari sa loob ng puso ng bawat isa. So at some point, kahit paano, lahat tayo, meron pa rin tayo kailangan ihingi ng tawad kay Lord. Kailangan natin pagsisihan, ayusin sa buhay natin. No, paano yung mga tao sa labas? And part natin yun, kasi kailangan nating mag-share, ipakita sa pamumuhay natin na talaga mananampalataya tayo. Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 2, ano po sabi rito? Sabi rito, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas.
Ibig diyang ang lahat ng tao ay maliligtas at makaalam ng katotohanan ito. And dito papasok yung tanong na, ano yung ginagawa natin sa alam natin? Ano yung ginagawa natin sa narinig natin? Kaya po yung huling puntos, ano po yung nakalagay sa last point? Ang pamumuhay ng mananampalataya. Paano po kayo namumuhay bilang mga mananampalataya? Ano po yung ginagawa ninyo? Or yung the life of believers? Ano yung ipinamumuhay natin? Ano yung ginagawa natin after nating maligtas? After nating makakilala kay Lord? Nandun ba tayo sa point 1? Pinagtatawanan ba natin yung mga nangyayari? O baka nandun tayo sa point 2? Na hindi natin matagap kung ano yung pamamaraan ni Lord or hindi natin maintindihan kung ano yung pamamaraan ni Lord. Dito po, pag tingnan natin sa verse 11 hanggang 15, verse 11 hanggang 15, ano yung sinabi ni Peter na dapat makita sa buhay natin? Sabi sa 11, at dahil nga ganito magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng kanyang katwiran. So yung una, ano doon? Sabi ron, since alam natin na ganito yung mangyayari sa lahat ng bagay, expecting na ang kausap ni Peter dito ay mga mananampalataya sa panahon din natin ngayon, since alam natin na ganito pala yung mangyayari sa huling panahon, ano yung na-expect sa atin? Mamuhay ng may kabanalan at pagiging makadiyos. So hindi po yan panatang makabayan lang. Kasi kabisado po yung panatang makabayan. Diba iniibig ko ang Pilipinas. Akin lupang sinila. So hindi natin. Kasi nakalagay sa, di ba? Bilang makabansa, makabayan at makadiyos. Actually, minsan nga, parang yung pagiging makadiyos, parang lip service lang sa atin eh. Kasi bakit? Sinasabi lang natin. Pero in reality ba, nagagawa natin yung godliness? May isang kasabihan, cleanliness is what, next to what daw? Godliness. Thank you po. Di ba? Pero ang tanong, tayo ba malinis po ba tayo? Minsan, o minsan hinahabol ako ng mga damit ko pag hawak na ng nanay ko. Yung mga gano'n. Di ba kasi, doon pa lang may kita na yung pumumuhay natin. Namumuhay ba tayo ng may pagiging makadiyos? Naipapakita ba sa buhay natin? Kamusta po yung mga patotoo ninyo sa tahanan ninyo? Kamusta yung mga patotoo ninyo sa school ninyo? Kamusta yung patotoo ninyo sa mga trabaho ninyo? Or sa mga taong nakakasalamuhan ninyo? Di ba minsan alam ko, lagi kong binabanggit to, kamusta yung buhay ninyo sa labas? Kasi bakit? Kasi pag nasa labas kayo, pag dito tayo sa loob ng church, alam niyo po minsan kung ano attitude natin, mabait tayo eh. Di ba? Minsan parang ang banal-banal natin, ang galang-galang natin, ano pa, parang iba yung ipinapakita natin eh. Pero kamusta po kayo dun sa bahay? Kamusta kayo dun sa eskwelahan? Kamusta kayo sa trabaho? Ano yung ipinapakita nyo? Ano yung nagre-reflect sa inyo? Tanongin mo yung katabi mo na yun, mabait ka rin ba pagdating sa labas? Slight lang. Sa parang milk tea. Ilang percent po yung yung kabaitan niya pagdating sa labas? 25%, 50%, or 100%? Pero alam niyo po, minsan mahirap yun. Bakit? Kasi kung dito mabait tayo at sa labas hindi, ibig sabihin na ano po ginagawa natin? Dinadaya lang po natin yung sarili natin. Dinadaya lang din natin ibang tao. Kasi bakit? Mukha tayong mabait. Pero pagdating sa labas, hindi eh. Halimbawa po, pupuntahan ng mga kapatiran yung mga bahay ninyo. Sa natin, sa kabataan na lang. Tito, kumusta po ba si ganito sa inyo? Ano po kaya yung sasabihin ng mga magulang ninyo sa palagay niyo po? Nako! Matatawa mo agad yung mga magulang. Nako! Di ba? Wait lang. Wait lang. Mamaya ko na po gagawin. Di ba? May mga nag-react na po yung mga nanay niyo. Hindi, youth, especially youth, sa panahon po natin ngayon, gusto ko pong maintindihan niyo po yung urgency na ano ba yung pinamumuhay natin? Sa mga parents naman po, sa mga asawa niyo po, ano kaya sabihin ng mga asawa niyo? Naku, yung asawa ko, napakaganda, napakapogi. Mahal na mahal ko, di ba? Sabi na iba, paano po yung yung byuda or byudo? Hindi, tanong na natin sa pamilya.
Kasi bakit? Kasi alam niyo po minsan, di naman natin na talaga nakukuha, nalalaman ko ano ba talaga yung buhay ng bawat isa eh. Minsan pupunta tayo, aaten tayo, makikita tayo ng salita ng Diyos, tapos aalis tayo dyan. Pero ang tanong ko po rito, ano po yung pamumuhay natin bilang mga mananampalataya? Ano po yung ipinamumuhay nyo pagka-after dito? Naiintindihan niyo po? Kasi sabi rito ni Peter, ni Pedro, di ba, mamuhay tayo ng may kabanalan at ng pagiging maka-Diyos. Sabi ng verse 40 naman, sabi rito, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo madat ng namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. And alam niyo po, sa Old Testament, napakahalaga ng mga bagay na yan. Ano yan? Naka-highlight yan, no? Sikapin ninyo mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Kasi bakit? Lahat ng iniaalay sa Lord noon sa temple, ano yun? Walang dungis, without spot, without blemish, or wala daw kahit na anong katangian na hindi kaaya-aya. And may kita niyo po, pagdating po sa Lord, since naghihintay tayo sa Kanya, ang aabangan ng Diyos, ang babalikan ng Diyos, ay yung church niya po na walang dungis at walang kapintasan. Pero minsan po, in reality, sa mata po nating mga tao, pag tumingin kahit tayo sa isang tao, dami na nating napipintas. Di ba po? Tingnan mo, ba't ba ganyan yung damit niyang na yan? Ba't ba ganyan yung suot niyan? Di ba? Di ba minsan ganun tayo? Pero gusto ko pong maintindihan nyo na ang Diyos naghihintay po sa church na walang dungis or walang kapintasan. Without spot, without any blemish. Kasi yun po yung church na kanyang kukunin. Yes, nagkakasala tayo. Yes, meron tayong mga pagkukulang minsan. Pero lahat yun, kinuha na ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong na lang po ngayon, ano po yung ipinamumuhay natin? Meron ba kayong sensitiveness doon sa kasalanan? Paano pag sinabi natin sensitive sa kasalanan? Alam mo na kasalanan na, pero bago pa mangyari, bago pa dumating, iiwasan mo na. Alam mong kasalanan na, pero pag nagawa mo, even yung smallest thing, nadadala ka kagad doon sa repentance. Kaya sabi ng isang author, yung isang Kristiyano daw, hindi daw siya totally nawawalan ng kasalanan. Pero habang lumalakad siya sa pananampalataya, yung kasalanan niya, pabawas ng pabawas. Naintindihan niyo po? Kung dati magmura ka parang chicharon na, ngayon yung mura mo yung alam niyo yung nahanginan na, yung malata na, o yung mga ganon. O dati manginginom ka, tas ano pa. Ngayon, shot na lang. Hindi ko kayo ina-encourage. Kumbaga, yung kasalanan na nagagawa natin dati, paunti-unti na. Kung magsinungaling ka, yung totoo nagiging yung mali nagiging totoo. Ngayon nagsasabi ka na ng totoo. Kasi bakit? Alam niyo po, kung walang nababago sa buhay natin, sa pamumuhay natin, sa harapan ng Diyos, baka niloloko lang natin yung sarili natin. Baka niloloko lang din natin yung ibang tao. Or baka hindi talaga tayo lumalakad sa pamumuhay ayon sa Diyos. And ulitin ko po, mahirap yun. And sabi rito, maging diligent tayo na makita tayo ng ating Panginoon Jesus without spot or with any blemish at peace. Ito pala, at peace. Naalala ko tuloy. Tayo po ba may pumumuhay tayo ng may kapayapaan? Paano kapayapaan? Sabi ni Pablo, sikapin natin makasundo ang lahat ng tao. Tanong mo yan, katabi mo na yan. Ano ba ang nararamdaman mo dyan? Bati ba kayo niyan? Kaaway mo ba yan? O ano? Diba? Kasi part ng pamumuhay natin sa Panginoon, yung namumuhay tayo hindi naman natin piniplease yung lahat ng tao pero at least kahit papaano, mapayapa yung relationship nyo, hindi chaotic. Kasi bakit? Kasi kung binago na tayo ng Lord, tumanggap na tayo sa ating Panginoon, sa bago na tayo, yun yung hinahanap natin, yung magkaroon tayo ng kaayusan sa buhay natin. At the same time, sa relationship natin sa bawat isa, meron ka pa bang kasamaan ng loob? Meron ka pa bang kaaway? Actually, kayo po yung makakasagot yan, hindi ko po masasagot yan. Kasi kayo yung nakakaalam ng buhay niya. And sabi din sa bandang huli, verse 15, ang sabi sa verse 15, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Di ba, imagine niyo po, si Lord nagtitimpi nagtitiis. Last mo nang tingin sa katabi mo, kaya mo kayang pagtiisan yan. Kahit ano yung gawin yan, or ano yung ugali niyan. Kaya mo bang pagtimpian yan? Bakit? Kasi si Lord nga nagtitimpi. Sabi doon, si Lord patient po sa atin .
Nagtsatsaga siya para sa atin. Bakit? Kasi balikan natin sinabi yung kanina, di ba? Para maraming tao yung maligtas, magrepent. Bakit? Kasi sa panahon po natin ngayon, marami nang gumugulo sa buhay ng isang tao. And gusto ko pong makita nyo, ano ba yung takbo ng isip nyo, ano ba yung takbo ng puso natin, ano ba yung ginagawa natin. Naintindihan niyo po? And dito lang po ako magko-conclude sa isang tanong. Hindi ko siya naisulat. Pero gusto ko pong tanongin niyo po, yung buhay niyo ba ngayon merong epekto or may impact dun sa eternity? O yung mga ginagawa niyo ba may eternal value? Isipin niyo po, yung mga ginagawa ba natin meron tong epekto para sa buhay natin after neto? Or tinatrace lang natin or parang pinuperso natin yung buhay natin ngayon, parang YOLO na, you only live once. Tapos after nun, okay na, wala na. Actually, kayo po yung makakasagot. Isipin niyo po ng maigi, yung buhay ko ba ngayon, meron tong impact in the future? Yung buhay ko ba ngayon, meron ba tong impact sa pangwalang hanggan? Di ba naalala niyo sabi ni Lord sa Matthew, huwag kayo mag-impact ng kayamanan dito sa lupa. Kasi bakit daw may naninira? Mag-impact tayo ng kayamanan saan daw? Sa langit. Ngayon, tatanong ko po sa inyo, ano yung mga ginagawa niyo ba? Meron siyang impact doon sa langit. Yung mga pamumuhay ba natin, meron tong reflection doon. Or baka masyado na tayo nakakot up ng mga bagay na sa mundo na lang. So, isipin niyo po, kayo po yung sumagot. So, kaya po tayong lahat ay tumayo. Kasi kung titinan po natin, sabi dito, darating ang araw ng Panginoon. Isipin nyo na lang po yung nangyari sa Myanmar. Hindi naman sa para pang-invalid ito. Paano kaya kung sa atin nangyari yun? Di ba, imagine nyo, naisip ko nga ang alam ko sa Thailand, less than 1% ng population nila Christian. So hindi ko alam kung may mga kapatiran ba, mga mananampalataya na naapektuhan sa mga lugar na yon. Kasi bakit? Kasi ang alam ko yung Christianity doon sa mga bansa na yon is hindi naman ganun totally talagang boom or malaki yung community nila. Isip ko, paano kaya kung sa atin nangyari yun, Katulad ngayon, linggo, mananambahan sila. Inisip ko, paano kaya, Habang tayo, ang sarap ng buhay natin dito sa Pilipinas, malaya tayo nakakapag-share ng Word of God sana, or malaya natin nagagawa yung mga bagay na gusto natin gawin. Isipin natin yung mga kapatid natin nandoon na namamatay, na sa sakripisyo, na nahihirapan, para saan para sa salita ng Diyos. And gusto ko pang isipin nyo, lahat ba ng ginagawa ko may eternal value? Yung pagtugtog ko rito, actually alam nyo po lahat ng ginagawa niya para sa Panginoon, may eternal value yun, may reward. Pero kasi hindi lang po tayo tinawag para dito lang sa church. Hindi tayo tinawag para lang maglingkod dito, magpagamit dito. Kung nagpapagamit kayo rito, naglilingkod kayo rito, praise God, maganda po yun. Pero hindi lang doon matatapos Kaya nga tinatanong ko po sa inyo kanina, kamusta yung personal testimony niyo sa bahay, sa school, sa work? Kamusta yung yung desire, yung burden nyo na yung salita ng Diyos ma-share? Kasi bakit? Sabi ng passage natin, di ba? Ang Diyos ay nag-aantay. Bakit? Hindi niya pa ginagawa yung kanyang mga gagawin. Kasi bakit? Kasi inaantay niya na hindi naman gusto niya lahat ng tao ay maligtas. And nais niya na yung mga tayo, makapagsisi pa. Nang sa gayon, maligtas tayong lahat. Alam niyo po kahapon, birthday celebration po ni Papa. Nasa DRT po kami. And nabe-bless po ako kasi bakit? Para siyang mini reunion namin magkakamag-anak sa side ni Papa. Tapos nung papunta kami, sabi ko, maganda siguro makapag-share man lang kahit salvation, kahit konti man lang. And praise God, although hindi ako yung nag-share. Kasi meron kaming lolo, siya yung unang alam ko na born again sa side nila Papa. And matagal na nung alam na naglilingkod na rin ako kay Lord, pastor na rin kasi nagka-chat kami last year. Tapos umuwi siya nitong nakaraan lang. And nung nandun nga siya, yung iniisip na rin. Sabi niya, maganda siguro makapag-share tayo mamaya. Sabi ko, sige po, maganda makapag-share tayo. And
Alam niyo po, first time yun eh. Kasi nandun kami, magkakasama kaming lahat. Tinawag namin lahat, punta kayo rito. Ano tayo, prayer. Akala nila prayer lang daw eh. Pero pinangunahan ni Lolo eh, na mag-share. Siya yung nag-share dun eh. Kasama nag-share, alam mo kung ginagawa ko. Nagpipray lang ako din sa gilid. Sabi ko, Lord, nawa lahat nung nandirito na makakarinig, tumanggap kay Lord. And alam ko kahit pa paano, kahit hindi mo ka nakikinig yun na possibly may dating yun eh. Merong eternal value yung bagay na yun eh. Ngayon, tanong ko po sa inyo, yung buhay ba na ginagawa natin ngayon, meron bang eternal value? Meron ba siyang kapapakinabangan after neto? Or meron ba tayong ginagawa para kay Lord? Kasi alam niyo po, sabi nga ng isang preacher, ang currency ng langit, hindi peso, hindi dollars. Ano po, ang currency daw ng langit, soul, kaluluwa. Sa buong buhay po ba natin, meron na kayong na-sharean na? Or kung hindi nyo kayang mag-share, pwede may pinagpipray ba kayo? Or kahit wala pa, tanungin niyo po yung puso niyo, meron bang desire sa puso niyo na makapag-share sa ibang tao? Or parang, okay na ako rito eh. Komportable naman, masaya naman. Kasi pag lumabas kami, may initan pa kami. Pag lumabas kami, baka i-reject pa kami. Pag lumabas kami, baka kung ano yung ma-encounter namin, hindi namin masagot kung ano yung tanong nila. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na yung mga ganong bagay, meron po eternal value yun. Hindi ko po dinediscourage na huwag kayong maglingkod dito. Maganda po kung kaya nyo maglingkod, magpagamit kayo sa Panginoon, magpagamit kayo. Pero hindi po natatapos dito lang yung buhay natin. And hindi po natatapos yung buhay natin sa mga goals, target, sa mga careers po ninyo. Hindi ito natapos sa pag-graduate na kayo sa high school, sa college, tapos na. Meron pa pong mas malawak na mundo na gusto pong makiintindihan nyo na meron pa mangyayari. Hindi po dahil nakapag-graduate na kayo ng inyong mga anak, natapos na yung quota ninyo sa work, tapos na. Hindi po. Isipin niyo po ng maigi, lahat ba ng ginagawa ko ngayon may eternal value? Lahat ng ginagawa ko ngayon, ano yung sasabihin sa akin ulit pagbalik niya? Tandaan niyo po, dalawang judgment seat po ang dadaanan natin. Una, white throne judgment. Lahat ng tao sa buong sanlibutan, sa lahat ng panahon, huhusgahan ng Diyos. At anong gagawin ng Diyos? Ilalabas yung aklat ng buhay na naglalaman nung lahat, nung naligtas at mga aklat. Ano yung laman ng mga aklat na yun? Talaan ng lahat ng ginawa ng tao. Bakit po? Nang sa gayon, walang may isusumbat ang tao sa Diyos. Na hindi, Lord, di ko naman ginawa yan eh. At after nun, kung makaligtas man, kung nasa aklat man ng buhay yung mga pangalan natin, alam niyo po kung ano yung sa harapin natin? Judgment seat of Christ. Lahat ng ginawa natin, mula nung nakakilala tayo sa Panginoon, uhusgahan ni Lord. And doon natin makikita ano yung reward natin. Hindi tayo nakatingin sa reward, pero gusto pong maintindihan niya, meron bang value yung mga bagay na ginagawa natin? Pag bumalik si Lord, kamusta ka? Ano nangyari sa ako? Hindi na namin kayo matatanong kung kamusta kayo nun eh. Kasi pag bumalik si Lord, lahat ng sinasabi ng Bible, mangyayari. Tayo po yung mukot manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga na to. Salamat o Diyos sa pag-remind sa amin, Panginoon, na patuloy at muli kang babalik, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami kung madalas may mga skepticism sa isip namin, may mga doubts sa isip namin, Panginoon, na mangyayari ba itong mga bagay na to? Dahil minsan, Lord, yung mga nangyayari sa paligid namin, hindi namin maintindihan na akala namin na part ba to o ano ba yung nangyayari, Panginoon, na minsan naging reason para hindi kami maniwala sa inyong mga salita. And dalangin ko, Lord, ano man pong mga doubt, ano mang mga skepticism, ano mang kawalan ng pananampalataya sa puso't isipan ng bawat isa, Lord, sa inyo po namin ito isinusuko at itinataas, O Diyos. Dalangin namin, Lord, na wasakin niyo po, O Diyos, ano man pong mga strongholds, ano man pong mga pananaw, ano man pong mga bagay na kinalakayan namin sa aming mga buhay, mga paniniwala, Panginoon. Lord, wasakin niyo po ito, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At dalangin namin, O Diyos, na buong puso, buong isipan, na maniwala kami, Lord, sa sinasabi ng inyong mga salita, sapagkat alam namin na ikaw po na nangako sa amin ay tapat at totoo. At Lord, kapag dumating yung panahon na tutuparin niyo na lahat ng mga bagay na sinabi niyo po, O Diyos, alam namin, Panginoon, na ito ay mabilis niyong gagawin lahat ng bagay. Yun lamang po, O Diyos, i-search niyo po yung puso namin. Pininiwalaan po ba namin itong mga bagay na to? Sinasampalatayaan po ba namin itong mga bagay na to? Nag-aantay po ba kami na muli kang bumalik? Or wala po kaming ginagawa sa buhay namin? Lord, dalangin ko patawarin niyo po kami, O Diyos.
Dalangin ko, Diyos, na patuloy kumilos ka po sa bawat isa na naririto. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat naririto, Panginoon. Lord, na yung mga bagay na ginagawa namin, meron ba itong eternal value? Yung mga bagay na pinamumuhay namin ngayon, Panginoon, naayon ba ito sa kalooban niyo po, O Diyos? Or namumuhay lang kami ng malaya, walang iniisip na kung ano, or bahala na kung ano yung maisip magawa namin, Panginoon, na hindi naman nakikita kung ano yung sinasabi ng iyong salita, O Diyos. Lord, dalangin ko na mangusap ka po, kumilos ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. At ikaw po yung manguna, O Panginoon. At Lord, patuloy na dalangin namin yung nangyari sa Myanmar, sa Thailand, sa Vietnam, Lord, sa mga kapatid namin na naroon. Dalangin namin, O Diyos, na ingatan niyo po sila, O Diyos, Panginoon. Bagamat ngayon, araw po ng pamamahinga, Lord, patuloy, araw ng linggo, pananambahan, patuloy, Lord, na ipaalala niyo po sa kanila ang inyong mga salita, na sa gitna ng mga naranasan po nila, O Diyos, may ginagawa ka po, Panginoon. At tapat ka po, O Lord, sa inyong mga salita. At ganoon din po sa amin, Panginoon, makita, maintindihan namin, Panginoon, na ang inyong mga sinasabi ay totoo at gagawin niyo po, Panginoon, magating po ng takdang panahon. At Lord, dalangin namin na patuloy, kumilos ka po sa church na to, sa amin po mga nangunguna, sa bawat manggagawa, sa bawat miyembro, Panginoon. At ikaw, Lord, ang mag-lead sa amin na magawa namin, Panginoon, kung ano po ang inyong kalooban. At kami dumadalangin, Panginoon, ng pagpapala, dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos niyo po, pagsama niyo po, yung provision niyo po sa lahat ng bagay. Yun lamang, Lord, katulad ng sinabi niyo po sa inyong salita, na unahin namin ang inyong kaharian, O Diyos, at ang lahat ng bagay na aming pangangailangan ay idadagdag niyo po, Panginoon, sa aming buhay. Lord, salamat sa araw na to, salamat sa oras na to, Panginoon, at dalangin ko, Lord, wala pong uuwi sa amin, nang wala kaming dala-dala, Panginoon, na magagawa namin, i-apply namin sa amin pong mga buhay. Salamat, O Diyos, salamat, Panginoon, patuloy ka namin pinupulit na salamatan. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Diyos.